So ang mensahe natin ngayon ho ay sa Matthew chapter 7, verse 1 to 6. Pero ang pinaka-main focus ng ating message ngayon ho ay verse 3 and 5. Yan ho ang pinaka-message natin, pero ang pinaka-focus natin ho ay yung verses 3 and 5. The title of this message, Focus on Yourself First. Okay? Ganda ng message, kailangan pala natin pag magpo-focus tayo, unahin lang po natin ang ating sarili. Mag-focus ka muna sa iyong sarili o unahin mo muna ang iyong sarili. Ang tanong ko sa oras na ito, mali po ba na unahin natin ang ating mga sarili sa oras na ito? Sa Matthew chapter 7, verse 1 to 6, ang context po niyan ay inuutos ng Panginoon na unahin natin ang ating mga sarili. Mag-focus tayo sa ating mga sarili. Kaya ang ibig ko sabihin dyan ho, hindi mali na unahin nating mag-focus sa ating mga sarili. Sa Matthew chapter 22, verse 34 to 40, ang sabi dito sa naka-highlight, you shall love your neighbor as yourself. Ang tanong, paano natin i-express ang pag-ibig sa iba kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin alam kung paano magmahal? Okay, ano ho na po na nyo dyan? Sabi dito ho, ano po na natin sa Matthew chapter 24, sabi dito, normal sa ating mga tao ang mahal natin ng ating mga sarili. Pag sinabing normal, hindi mo na kailangang utusan, ito ay instinct na ng tao na mahalin niya ang kanyang sarili, personally. Kaya hindi ho yung utos ng Panginoon na mahalin natin ang ating mga sarili, kundi ang utos ng Panginoon doon, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, meaning to say, talagang likas na sa ating mga tao, mahal natin ang ating sarili. Okay, pangalawa, sabi dito, hindi ito masama o mali. Ang mali o masama ay kapag sarili na lang natin ang ating minahal at hindi na natin ito ipinaramdam sa iba. Ano ibig sabihin nun? Selflessness. Pag nagkaroon na tayo ng pagiging makasarili, doon na nagiging mali ang pagiging mapagmahal sa sarili. Pero kung ang sarili ho natin, minamahal natin ang sarili natin, para ho ma-express natin ang pagmamahal sa iba, yung pagmamahal mo sa sarili mo, hindi siya mali. Doon siya nag-i-start ang gagawin mong tama dahil bakit po naramdaman mo. Okay, sabi dito, at may paranas lang natin ang tunay na pagmamahal na ito sa iba kapag naranasan na natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin basta may express ang tunay na pagmamahal until hindi natin ito personal na naranasan sa ating Diyos. Mga kapatid, naranasan natin ang matinding pagmamahal ng Diyos sa atin dahil ng mga panahon tayo po ay masama at pangit pa ang asal sa harapan ng Panginoon na matay ang kanyang anak para tayo po iligtas. Amen po. Ganun ho katindi ang pagmamahal ng Diyos na ipinaranas niya sa atin. Okay. Sabi ko sa isang quotation, people who don't focus on themselves, their focus is on others. Totoo. Ang mga tao ho walang focus sa kanyang sarili, kung sino-sino ho ang pinagpupukusan yan. Kaya ho ang atin ho, mahalaga ang mensahe nito kung bakit unahin natin ang ating mga sarili para maiwasan ho natin yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa malimit sa iba. Sabi dito ho, tulad ng case na mag-asawa, bakit malimit mag-away ang mag-asawa? Dahil ang focus ng bawat membro sa mag-asawa, ang focus niya lagi yung kanyang asawa, hindi ang sarili. Tama po ba? Bakit lagi malimit mag-away ang mag-asawa? Dahil ang mag-asawa, lagi mo ang tinitingnan yung kapareha niya, hindi niya muna tinignan ang sarili niya. Then itong mensahe ng Panginoon, ang tawag ho natin dito ay mensahe ho ng pagmamature at mensahe para tayo ho ay lumago. So excited na ho akong i-share sa inyo ang kabuuan nito. Okay, tanong po, kailan mo naalala na inuna mo ang iyong sarili? Isip muna tayo, kailan mo naalala na inuna mo ang iyong sarili na ano? Okay, yun ang sunod na tanong. Kailan mo naalala na inuna mo ang iyong sarili para kausapin puso sa puso? Pwede pa lang kausapin ang sarili puso sa puso? Na-try nyo na ba yan? Na talaga mo may mga tayong wala kang makausap, ikaw lang mag-isa, then na-realize mo, pwede mo palang personal na kausapin ang iyong sarili. Pwede palang gawin yun, ano? Kailan mo yan na-experience na kinausap mo ang sarili mo na personal, puso sa puso? Pangalawa, para punahin. Inuna mo na ba ang sarili mo? Ang hirap na, no? Sarili mo nang kausap mo dito, puso sa puso. Pangalawa, ang gagawin mo doon sa personal mong gagawin sa sarili mo ay pupunahin mo, then last, pagsasabihan mo ang sarili mo. Kailan mo huling ginawa yan?
Di ba, minsan may mga time, pasuko na tayo, wala tayong makausap, walang leader, walang pastor, walang magulang na available para sila ho ay makausap, then sarili na lang natin ho ang available, then kailan mo naranasan, nasabihan ng sarili mo, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Nagawa niyo na po ba yan sa sarili niyo? Kailan natin ho nagagawa ito? Sa panahon na nandun tayo sa part na talaga ho sobrang dami mo ng problema. Okay, balikan ko lang, kailan mo huling inuna, kausapin ang sarili mo, kailan mo inuna ang sarili mo na pagsabihan, pangaralan, at ang sabi dito mo, unahin. Kung nagawa mo na to sa sarili mo, then nandun ka sa right path. Tama yung ginawa mo. Dahil isa ho yan sa way para ho tayo ho ay lumago at lalo pa humamunga. Okay, balikan natin ang mensahe natin, focus on yourself first. Okay, sa oras na ito, huwag ka munang titingin sa likod, titingin sa kaliwa, kanan, focus ka muna sa sarili mo at tingnan natin kung ano ang good thing, kung ano ang kapangyarihan na pagpo-focus para humalaman natin sa oras na ito ang benepisyo ng mensahe ng Panginoon. Why must we focus on ourselves first? Yan ho ang tanong na sasagutin natin. Then number one na reason kung bakit kailangan natin mag-focus sa ating mga sarili. Number one, so that we don't always see the mistakes of others and to avoid judging accurately. Okay? Sabi dito, upang hindi lagi natin makita ang mali ng iba, ang nakikita natin at para maiwasan natin humatol ng hindi tama. Ano sabi ho ng verse? Huwag kayong humatol ng hindi kayo hatulan. Pangalawa, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. 3. Ito ang sabi ko sa inyong focus natin. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Malayong-malayo. Ang nakikita pala natin sa ibang mga tao ay maliit na dumi lang yan kumpara sa dumi na meron talaga tayo. Take note sa magkaiba, troso at saka muta. Anong pagkakaiba nun? Sobrang laki ng muta sa troso or troso versus muta. Ito ho, yung muta ho dyan, larawan ho yan ng karumihan, kasalanan, at kasamaan ng isang tao. Pero ang maliw dito sa kinukwento ni Jesus Christ, maraming mga tao ang tingin ng tingin sa dumi ng iba, pero hindi niya makita yung napakalaki niyang kasalanan o kasamaan na personal niyang ginagawa. Kaya ang message natin, focus on yourself first. Amen po. Tutukan muna natin ang ating mga sarili. Sabi dito, sabi ko sa verse 4, paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika taalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Di ba nakakahiya? Pupunta ka sa isang tao, sasabi mo, may nakita ka muta doon sa tao, tapos habang naglalakad ka papalapit sa kanya, sasabihin mo sa kanyang, bro or mare, gusto kong tanggalin yung dumi sa mata mo. Ang problema, habang lumalapit ka sa kanya, mas malaki yung dumi na meron kang dala-dala. Gaano kalaki? Troso. Nakakita ka na ng troso. Hindi ko ma-imagine yung word na troso. Paano mo, kaya lang, yan ho ay hyperbolic. Ibig sabihin ho, yan ho ay talinghaga na ang ibig sabihin ho, napakalaking kasalanan. Mga kapatid, yung katabi mo, the moment na pinunakan yan, kasi hindi talaga natin maiwasan bilang mga tao, mas madali daw ho tumingin ng kasiraan o dumi ng iba kaysa makita ang sarili nating dumi. Tama po ba? Mahirap gawin na punahin ang sarili, mahirap gawin mo na ito'y pagsabihan, pero yun ho ang pinakamagandang magagawa ho natin. Sino ho ang mas nasasaktan pag may nagsasabi sa kanya ng katotohanan na iba nagsabi? Diba lahat tayo? Okay. Kaya ho, sa totoo lang ho, kapag mayroon kang kasiraan na personal mo nakita, ikaw na mag-desisyon sa sarili mo, meron talaga. Pero kung hanggang ngayon, hindi mo inaamin sa sarili mo na meron ka talagang kasiraan, then may nagsabi sa iyong ibang tao, prepare ka, kasi masasaktan ka, pero totoo yun. Tama? Okay, pangalawa. Okay, why must we focus on ourselves first? Yan ang una, so that we don't always see the mistake of others. Yun ang pinakagusto ng Panginoon. Unahin mo ang sarili mo para hindi ka puna ng puna sa iba. Kasi sa kakapuna mo sa iba, sabi ng Panginoon, doon ka nagkakasala at doon kita parulusahan dahil mali ang mga sinasabi mo. Okay, hindi ho, porque may nakita tayo mali sa iba, ay mali na talaga sila. Minsan, may mga mali silang ginagawa na dahil ang atin hong, ano tawag dito, yung atin hong pagtasa ay mali sa ating paningin, mali na rin kay Lord. Hindi ho ganun. Dapat, pag mali kay Lord, yun ang pinaka-mali. Okay.
why must we focus on ourselves first? Pangalawa, to prevent us from becoming arrogant and seeing our own filth. Ano, ibig sabihin nun? Upang maiwasan natin maging mayabang, mapagpaimbabaw at makita ang ating sariling karumihan. Yan. Yan ho ang pangalawang reason kung bakit sabi ng Panginoon, unahin mo muna mag-focus ka sa iyong sarili upang hindi mo makita ang dumi ng iba. Pangalawa, upang makita mo ang sarili mong dumi. Meron po ba? Walang sumagot. Wala ho ba kayong karumihan? O, para mahirap yung ano yan. Okay? Mateo chapter 7 verse 5a, mapagkunwari, si Jesus ang nagsabi, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita ka ng mabuti. Ano ang magagandang bagay dyan? Una, the moment ho na tayo ho ay, ano sabi po dito, the moment na nag-focus tayo sa ating sarili, may iwasan ho natin ang pagiging mayabang, mapagpaimbabaw, may iwasan natin ho ang pagiging isang mapagkunwari. Okay? Makikita natin ang ating sarili karumihan, then last, upang matutong magpakumbaba, humingi ng tawad sa Diyos upang tayo ay luminis. The moment na sinabi natin sa Panginoon, Lord, talagang inaamin natin sa sarili natin na marumi rin tayo, doon pa lang tayo mag-i-start, lumapit sa Panginoon na may mapagpakumbabang puso. Bakit po? Meron tayong kailangan sa Kanya. Ano kailangan natin sa Diyos? Paglinis na hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Then finally, ito ho ang last point natin. Sabi dito, why must we focus on ourselves first? Last, to help others avoid evil and live righteously. Yun ho ang pinakalas. Okay, dito ho natin makikita, kanina binanggit ko ho sa inyo yung maling panghuhusga. So, ito ho, in contrast, meron ho tayo dito mga basa. Mateo chapter 7 verse 5b, at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Pwede pala tayo ho mag-alis ng puwing ng ating kapwa. Hindi ho pala mali. Hindi pala mali na punahin natin ang dumi ng ating kapwa. Hindi pala mali na hatulan natin o husgahan natin siya. Pero take note, bago mo gawin yon, dapat nagawa mo muna yung lahat sa sarili mo. Balikan ko lang ha. Ang hirap sabihin ng isang taong pupuntahan mo, alam mo ang dumi mo, pero hindi mo nakita ang sarili mo, mas madumi pa sa kanya. Di ba nakakahiya yun? Nakakahiya po yun, tama? Parang ganito sa ibang example, pupunta ka, may nakita kang tao, parang layo pa lang, amoy mo na mabaho siya. Ngayon, paglapit mo, bakit lumalayo siya sa'yo? Kasi mas mabaho, mas may naamoy pa pala siya sa'yo. Magpamumuna ka, may putok ka, ikaw pala may putukan na. Diba? Minsan, ganun o. Kaya good thing itong minaaral natin, tama ho, naunahin talaga natin ang ating mga sarili. Kasi the moment na pag nakita mo yung kapintasan, inayos mo sa harapan ng Panginoon, may pupunahin ka, wala siyang masasabi sa iyo pabalik. Okay? Pagtuturo ako ho, huwag kang magmura, tas mura ako na mura. Nonsense. Wala ho yung value. So sabi dito ho, upang matulungan natin ang ating kapwa na umiwas na sa masama at mamuhay na ng tama, dahil mayroon na tayo hong ganong karakter kasi nagawa ho na natin sa tulong ng ating Panginoon. In conclusion, we must focus on ourselves first so that, sabi dito, we don't always see the mistake of others and to avoid judging inaccurately. May iwasan ho natin ang pag-uusga sa iba na hindi tama kapag tinutukan natin ang ating mga sarili. At may iwasan na yung laging mag-away, yung mag-asawa. Subukan nyo ho. Pag mayroong problema ang mag-asawa, huwag nyo munang puntahan yung kapartner mo, unahin mo muna ang sarili mo. Pagalitan mo muna ang sarili mo. Tanungin mo muna ang sarili mo, ano kaya mali ko? Ba't siya nagalit? Ba't kayo mag-aaway? Tanungin mo rin ang sarili mo, huwag lagi yung sa partner mo. Tama, natanong nyo na ba ang sarili mo? Doon sa mga may asawa. Kung lagi kayo nagtatalo, nag-aaway, natanong mo na ba ang sarili mo? Ano kaya ang dahilan? Normal kasi sa mag-asawa, pupuntirehin mo agad ang asawa mo. Pero ang pinaka-tama pala ho, sa context na to, unahin mo muna ang sarili mo. Then once na na-realize mo, ikaw pala mali, anong kasunod? Tanggal dapat ang pride. Ang iba kasi siya na mali, repilit pa rin niya siya tama. Ang nangyayari, may tama sila pareho. Okay? Pag alam mo ikaw ay may mali, ang kasunod, mag-sorry na. Pastor, hindi ko kaya yan. Kaya na natin yan sa totoo lang, sa biyaya ng Panginoon. We prevent ourselves from becoming arrogant and seeing our own filth. Ibig sabihin, makikita natin yung sarili nating karumihan.
we can help others avoid evil and live righteously. Yan ho ang pinakamagandang paalala sa atin. Yan ho tayo nagtapos sa ating conclusion. Okay, dito ho sa application natin, unahin natin ang ating mga sarili, balikan ko lang yung tatlo. Unahin natin ang ating mga sarili suriin, unahin at ayusin. Unahin natin ang ating mga sarili. Alam niyo ho, makakagaan to doon sa mga may partner sa buhay. Makakagaan to doon sa mga mayroong ministry. Makakagaan to doon sa mga tao may hinahandle. Huwag laging ang pukol sa iba. Huwag laging ang bato natin doon sa mga tao sa paligid natin. Unahin muna natin suriin ang ating mga sarili. Punahin ang ating mga sarili. At siyempre pag nasuri mo na, napuna mo na, then ang kasunod mong gagawin, subukan mong ayusin ang sarili mo sa tulong ng Panginoon. Then ang kasunod po mangyayari upang maging mabisa tayo tagano? Balikan mo lang yung tatlo. The moment na sinuri mo ang iyong sarili, pinuna mo, naayos mo ang sarili mo sa tulong ng Diyos, magiging mabisa ka ang taga-suri din sa iba. Pangalawa, magiging mabisa ang taga-puna dun sa iba kasi wala na sila mapupuna sa iyo. Puna tayo ng puna sa iba, tapos tayo pala dami rin naman mapupuna sa atin. Tama? Ang hirap, mahirap pag binalikan ka nung yung way na ginawa mo. Naku, mahirap po tayo mabalikan yan. Then sabi dito, upang maging mabisa tayong taga-ayos at ng ibang mga tao na nakakasama natin sa ating buhay. Hindi ho mawawala lagi ho ang problema, hindi ho lagi mawawala ho yung mga bagay ho na nag-challenge ang atin hong sarili. Pero ho, balikan natin ang mensahe na ito. Sabi ng Panginoon, mag-focus ka sa sarili mo una, dahil may kapangyarihan ang pagpo-focus sa sarili. Amen po. Marami tayo marirealize, marami tayong matututunan, magkakaroon ng kayusan ang paligid natin. Amen po. At pagiging maayos ang pag-uusga natin sa iba, bakit po? Dahil tayo po ay naayos na sa tulong ng ating Panginoon. Ito po ang mensahe ng Panginoon, focus on yourself first. Sa Diyos po ang pinakamataas na papel. Panapangan po natin ang Panginoon.